Lalaking nagmotor, gitaparan sa laing nakamotor o gipusil patay. Lola nga nakakita sa krimen, gipatay sa responsable. Og kapin 20 ka mga tao, nagdonate og dugo sa Balyok, Davao City. Balik sa mabalita sa News Patrol. Napriso ang usa ka habalabal driver nga gituho ang tigpayhot og ilegal nga droga sa Turil District, Davao City. Live sa report si Danjo Revilla. Danjo. Elric, dugay nga gimonitor sa mga pulis ang suspect bag-o nila gihimo ang bypass operation. Priso sa Turil Police Office ang habal-habal driver nga si Ayatollah Tadili. Humanadakpan pinaagi sa bypass operation sa Turil Public Market, Davao City kagabi. Na-recover sa mga pulis ang duha ka sachet sa gidudahang shabu ug 500 pesos nga marked money. Dugay ni siya gina-conduct ko surveillance sa among ang operatiba. Ug karon lang siya ng timingan niya na kuhaan siya og duha ka sachet. Gihima ka kinon sa suspect ang pasangil kaniya. Tagay lang ko rin yung process kung nga lang yung kumangkaan yung tumong, ano ako question. Pero unsa man ato bangonin mo yung kaso? Oo, ato bangon ako. Kutab sa akong makaya kasi siyempre Elric, yandam na ang kaso nga paglapas sa RA 9165 kung Comprehensive Drugs Act of 2002, Section 5 o Section 11, batok sa mong suspect. Elric. Daghang salamat, Danjo Revilla. Live biktima na sa pagpamusil sa mga nakamotorsiklo sa Maa, Davao City kagabi. Si Vina Araneta sa report. Patay si Edgardo Ocampo, humanggipusil sa nagkalailaing parte sa lawas gamit ang kalibre 45 sa barangay Maa, Davao City, alas 6 kagabi. Sa investigasyon, nagmotor kinitiyang gitaparan sa wala pa na iling riding in tandem. Naigusab sa balang iyang motor. Kadagan mo ra. Sir, backride ang nagpusit. Naka-backride. So riding in tandem daw. Riding tandem dito kay kasakay yung motor. So far, ang among na-count is upat ka tama. Then naka-recover og upat pud ka mga fired cartridge cases of caliber .45 and isa ka fired bullet dito sa tabi sa iyang body. Padayon pang ginaimbestigahan sa kapulisan ang motibo og suspect sa pagpamusil. Vina Araneta, ABS-CBN News. Exclusive nga report kato nakuha kagabi 30 ka mga pasahero ang temporaryong nag-check-in karon sa usa ka hotel sa Davao City. Human nga nakasinati og engine trouble ang tuong propeller sa ilang gisakyang eroplano. Ang maong pasahero sakay sa eroplano sa Philippine Airlines Flight 366 kinilupad padulong sa Cebu pasado alas 8 kagabi. Apan humanang pipila ka minuto, kalit nga nibusikan ang tuong propeller sa eroplano. Hinungdang may balik og nag-emergency landing sa Davao International Airport. Luwas hinoon ang tanang pasahero og crew sa eroplano. Karong buntag, gina-schedule ang lupad sa mga pasahero padulong sa Cebu sa laing abyon. Announce tong pilot nga if you notice our right propeller is no longer functioning, so we will have to turn back because we are to turn back to Davao. So marami balik ni Davao. Patay ang 40 anyos nga si Kaloy Tunggal. Usa ka helper human gidunggan sa usasab ka helper kanilang si alias Mabel. 15 anyos sa Phase 4, Deca Homes, Mintal, Davao City, alas 6 kagabi. Samala sa polis, gidunggan sa aping bukton ug liog ang biktima nga matod pa sa polis tungod lang sa chismis. Ginapangita pa si alias Mabel o ginasuta unsa gayod ang hinungdan sa away. Ang suspect ug biktima pulos taga Jose Abad Santos, Davao del Sur. Naglalis nga nahitabo sa biktima o sa suspect. Ang tinugdan daw is mga chismis-chismis. Lola nga naka-witness og krimen sa Panabo City, gipatay. Pero mga responsable, dadakpan sa polis. Si Claire Cornelio sa report.
Patay ang 70 anyos nga si Nicasio Alboro, human gituok, gibunalan o gitabangan og kulata sa mga batan-on sulod sa iyang balay sa Purok Sibuyas, Barangay Gredo, Panabo City kagahapon sa buntag. Base sa investigasyon sa Panabo City Police, posibleng gibalikan sa mga sospek si Lola Nicasio kay giingong nakasaksi kini sa pagsuway og molestya sa usa ka mga babaeng minor de edad sa likod sa ilang balay. Kisa magikauban niya diri sa iyang balay mo? Siya lang isa. Inaadtuan lang na siya dinhihatdan sa kung ugangan o kuan kanang iyahang konsumo kay ang akong ugangan nga lalaki na mampud sa bukid. Kuanan ko niya kutsilyo, tunan ba kanang tapos gisandi ko niya sa kahoy na niyon siya na iya lagi daw kong hilabtan tapos sige na ko gilak giyanaan ako niya kutsilyo sa tiyan. Ang plano dyan nila kay kuan makuha lang daw nila ang kwarta daw. Walay kauban sa ilang balay si Lola Nicasio dihang nahitabo ang krimen. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, dinhi miagi ang mga sospek sa gamay nga gate likod sa balay. Dala ang babae nga ila untang mulistyahon dinhi sa likod nga bahin sa balay sa Tigulang. Dihang namatikdan sa Tigulang nga naanay kagubot sa likod sa iyang balay, dinhi na nag-ugat ang krimen. Sa sumbong sa duha ka minor de edad, nadakpan ang mga sospek nga sila Jezreel Olarte, Jomar Pauner ug Joel Dominguez. Giangko ni Jezreel nga siya ang mipatay sa Tigulang. Basta mara to man pagtokro na ako PC. Mara jud wala na ako isumbag ma'am. Nakuha na ako to nasakitan man ko ibunalan ko kahoy. Repon? Dito na sa balay nagpuyo ang mga babae. Na-recover sa gikan sa mga sospek ang mga kinawat nga gamit nga iya sa biktima. Robbery with homicide onya kining kadtong sa mga bata katong gi-attempt nila posible nga ato aning kasuhan sa child abuse. Gipaubos na sab sa stress debriefing o counseling sa MSWD o Children and Women's Desk sa Panabo City PNP ang mga minor de edad. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Mga minero sa Pantukan, giaresto sa polis o manakuhan og mga armas nga walay lisensya. Nailang mga responsable nga sila si Eric Agate, Ricky Hindoy o ang magsuong Renando og Armandang Buboy. Sakay matutpa sa jeep ang upat gikan sa nabunturan padulong unta sa Pantukan, Compostela Valley Province. Dahil naharang sa checkpoint sa National Highway sa Barangay San Roque, nabunturan. Nakuha gikan sa mga suspect ang upat ka mga high-powered firearms. Ipailalom pa sa ballistic examination ng mga armas nga caliber 44, .45 caliber pistol, duha ka mga .357. Ipasaka nagkasong paglapas sa RA 8294 ang mga dinakpan kung illegal possession of firearms and ammunition. Regular ginamon isa nga checkpoint nga ginapahigayon para sa hapsay sa atong kadalanan na plug down nato ning ilahang sakyanan red nga GP unya upon inspection, upon verification na sila mga armas wala sila gikapakita nga ilahang mga papeles busa ato silang gi-apprehend. Wala may magapalisensya gikan sa dako nga bedonon ba. Nya kana siya por nga mong ginagamit sa amor po nga tunnel. Wala pinisar ito sa tunnel mo. Tingano sa diyan. Kanto gani akong ginuna sige hagran sa kung tunnel. Oo, dayon. Moro to purpose na mo. Iaprubahan sa 17th Council ang appointment ni Attorney Melchor Kitain, isip City Administrator sa Davao City. Dako ang pagtuog, pagsalig sa konseho nga sa kapasidad ni Attorney Kitain sa pagdumala nini sa mga departamento o ahensya sa lokal nga kagamhanan. Datong September 3 ni resign sa konseho si Kitain, isip konsehal o na pamanahimong kining City Administrator. Sa pamaagi ni Consel Kitain, very thorough person, o nalipay dyan may sa iyang appointment. Confirming the appointment of Attorney Melchor Kitain, City Administrator, City Government Department Head 1 of the City Government of Davao. Resolve further that copies of this resolution that you have given me, and I sincerely hope that I will be up to the job.
Kaben 20 ka mga tao ang malampusong nakadonate og dugo sa bloodletting sa Barangay Balyok, Turil, or Talomo District, Davao City natong Domingo. Usa-usa milinya ang mga donor sa gym sa Barangay Balyok aron mag-donate og dugo sa gipahigayang bloodletting program. Apil na din niya ang British national nga si Paul Barson. Ugot nga gipasalamatan sa Philippine National Red Cross ang mga blood donors. Community, and I feel that, you know, this is the right way to do it. Pasalamat ko sa mga nagpagawa og dugo kay miani gyud lagi sa barangay. Everyday kinakailangan natin ng mas maraming supply. So in behalf of the Philippine National Red Cross Davao City Chapter, nagpapasalamat kami. O katulaglang sa mga balita, karamutagan. Salamat. Ayan, piyestang-piyesta kayo dali sa MBM mga kapamilya. Pero aniya na para sa mga music inclined natong mga kapamilya. Aniya ang mga most influential musicians. Ila-ilaw nato sila kaubal itong mga barkada niya sa MOR niya si Inday Tanini ug Idol Tagul. Usay mo tanan sa kwa. Usay mo tanan sa kwa. Tanan og sa mga herb murag. Murag sa. Kabalo ka mo lang ngoy no. No, kabalo ka mo lang ngoy no. Tao kay ka di herb. Murag si Michael Phelps. Langoy no. Kanang nga. Langoy na yun, dali. Langoy no. Kabalo. Murag si Miro Lawas no. Dili herb. Murag mo kagnaw. Murag si Miro. Dili, murag mo kagnaw no kus. Sina ba kay para buwa?